Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 671 hanggang Kabanata 700. Kabanata 671. Matapos sabihin ito, dinala ni Yehan ang daan-daang kilo ng paputok at tahimik na pumasok sa simbahan sa ilalim ng takip ng Wuying. Kahit na maraming mga master sa simbahan na ito, may mga kakayahan sa pagiging hindi nakikita si Wuying at lakas si Yehan, hanggat maingat ka, maaaring hindi sila makita ng mga master na ito. Anak ng langit, naglabas ng utos ang Papa na ibalik ang bagay na iyon sa Vatican, ang punong tanggapan ng hukuman ng Diyos. Ang lahat dito ay mapupunta sa ilalim ng pangangalaga ng banal na dalaga na si Lina. Sa simbahan, naroon si Yehetian at ang 5 gintong kabalyero. Natanggap nila ang utos mula sa Papa, at hindi na maaaring manatili si Yehetian sa bansang uling. Umupo si Yehechan sa unang upuan, at bahagyang umubo ng 2 beses. Matapos ang labanan kay Yehan, hindi pa nagagamot ang kanyang mga sugat. Anak ng langit, ang iyong sugat. Hindi mahalaga. Iwinagayway ni Yehechan ang kanyang kamay at sinabi, dahil ibinigay na ng kanyang kamahalan ang Papa ang utos, tila kailangan ko lang bumalik sa Vatican. Darating si Lina para manguna at dapat mong protektahan siya. Napakatalino ng Oriental na iyon, maaaring hindi siya kalaban ni Lina, subukang mahuli si Dongfang ng buhay kung maaari, kung igigigi ni Lina na patayin siya, patayin mo siya. Anak ng langit, mangyaring tiyakin na walang mangyayaring aksidente sa ilalim ng aming proteksyon para kay Saint Lina. Sa hating gabi, ang espesyal na eroplano ni Saint Lina ay lalabas sa paliparan ng California. Sasamahan ka namin sa paliparan ng California para sumakay sa isang espesyal na eroplano pabalik sa Vatican. Sige, may 3 oras pa bago ang hating gabi, maghanda na kayo, sasalubungin ko ang Santos sa paliparan ng California. Matapos sabihin ito, dahan-daang pumikit si Yehechan, nagpahinga, at iniwan ang bansang uling. Si Yehechan ay natural na nag-aalangan. Sa kanyang puso, talagang gusto niyang makipaglaban ulit kay Yehan para magdesisyon sa kinalabasan, ngunit personal na ibinigay ng Papa ang utos, at hindi nang ahas na sumuway si Yehechan, kaya sumunod na lang siya. Alam ng Diyos, dumating ang banal na dalaga na si Lina sa bansang uling, at dahil sa kanyang hangarin na pumatay sa mga Oriental, sa ilalim ng kanyang pamumuno, tiyak na papatayin ng mga gintong kabalyero ang mga Oriental at walang maiiwan na buhay. Mga taong Oriental, tila hindi tayo nakalaan na manalo o matalo sa buhay na ito. Bulong ni Yehechan sa kanyang sarili. Sa oras na ito, sa labas ng pangunahing bulwagan ng pagpupulong ng simbahan, nagkaroon ng bahagyang pag-alon sa hangin. Pagkatapos, nawala ang balita ng pag-alon na ito. Ang pag-alon na ito ay natural na si Yehan at Wuying. Ilang sandali lang, nakikinig si Yehetian at ang mga gintong kabalyero sa kanilang mga pag-uusap. Sa sobrang lapit, kung hindi nasugatan si Yehechan, tiyak na nakita niya si Yehan at Wuying. At isang malakas na bomba ang inilagay sa paligid ng simbahan. Nang makalabas si Yehan at Wuying sa simbahan, agad silang pinalibutan ni Huafeng, Baitian at ng iba pa at nagtanong, paano mo nagawa ito, nagtagumpay ka ba? Maganda ang lahat, maghintay ka lang na umalis si Yehechan. Matapos siyang umalis, paputukan mo ang mga bomba sa simbahan. Gusto kong pumunta sa impyerno ang lahat ng mga gintong kabalyero na ito para makipagkita kay Satanas. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay nagpatuloy, pupunta si Yehetian sa paliparan ng California sa hating gabi para salubungin ang santo na si Lina na dumating dito. Sa proseso, hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon si Yehechan na makapunta sa paliparan ng California. Kapag siya at ang santo na si Lina ay nagsama, walang sinuman sa ating panig ang makakaharap sa kanila. Tila kailangan lang nating harangin at patayin si Yehechan sa gitna, at agawin ang mga piraso ng banal na disk mula sa kanyang mga kamay. Hindi natin dapat hayaang umalis siya sa California City. Kapag naibalik niya ang mga piraso ng banal na disk sa Shenting, gusto nating makuha ito, tiyak na isang pangarap ng Hanggal. Kalmado ang pagsusuri ni Tian. Bata, ano sa tingin mo? Tanong ni Wolfgang habang nakatingin kay Yehan. Nag-isip sandali si Yehan, at sinabi, mamaya, mahahati ang ating mga tao sa 2 grupo. Ang isang grupo ay sasama sa akin para harangin si Yehechan, at ang isa pang grupo ay mananatili dito.
Kung may mga gintong kabalyero na makatakas, dapat nating harangan sila. Hindi sila dapat ipadala para palakasin si Yahweh. Sige, napagdesisyonan na. Matapos gumawa ng plano, tiningnan ng lahat ang simbahan sa harap nila, may malamig na liwanag sa kanilang mga mata. Kapag umalis si Yehechon sa simbahan, panahong kumilos na sila. Hindi namamalayan ang paglipas ng panahon, at malapit nang dumating ang hating gabi. Sa ilalim ng mga mata, dalawang itim na Audi ang umalis sa simbahan sa oras na ito. Ang isa sa kanila ay nakaupo na nakapikit at nagmumuni-muni. Si Hechon, ang obispo na nakaputing damit ng simbahan ang nagmaneho ng sasakyan, at 5 gintong kabalyero ang nakaupo sa kabilang sasakyan para magbigay daan. Panahon na para kumilos tayo, lahat ay ayon sa plano. Matapos sabihin ito, umalis si Yehan sa kalangitan sa gabi, nagniningning na parang hangin, at ang mga tao mula sa Security Bureau ay nahati rin sa 2 grupo. Ang isang grupo ay nanatili sa paligid ng simbahan, at may higit sa 40 gintong kabalyero na naghihintay para sa bautismo ng digmaan sa simbahan na ito. Napakatahimik ng kalye sa hating gabi, kakaunti lang ang mga tao. Sa tanging daan patungo sa paliparan ng California, nauna nang nakarating si Yehan at ang mga tao mula sa Security Bureau. Walang tao sa paligid, at ang mga ilaw sa kalye ay tila napakakulimlim. Hindi pa 5 minuto, 2 Audi ang lumitaw sa kailangang daan na ito. Tumayo si Yehan mag-isa sa gitna ng kalsada, hawak ang Longquan sword at walang pakialam na nakatingin sa 2 mabilis na Audi, walang katapusang murderous aura ang kumalat mula sa kanyang katawan. Sa Audi sa harapan, 5 gintong kabalyero ang tumingin kay Yehan na lumitaw sa ilalim ng mataas na sinag. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at agad silang nanginis. Huminto sila sa sasakyan at bumaba sa kabilang panig ni Yehan. Dam Oriental, nang ahas kang magpakita. Mukhang kung may paraiso, hindi ka pupunta, at kung walang impyerno, darating ka at boboto. Patay ka ngayong gabi. Tumingin ang isang gintong kabalyero kay Yehanhan at malamig na ngumiti, ang hangarin na pumatay ay gamulong sa 4 na tao, at ang malalaking espada sa kanilang mga kamay ay dahan-daang hinugot. Sa oras na ito, bumaba rin si Yehechon at ang obispo na nakaputing damit mula sa kabilang Audi at lumapit kay Yehan. May sakit na hitsura si Yehechon. Tumingin siya kay Yehan na hindi nagbabago ang mukha sa sandaling ito, at ngumiti. Sinabi, hindi ko makita kung gaano kakatapang para ipadala ang iyong sarili sa iyong pintuan. Bakit, hindi mo ba iniisip na darating ang iyong pagkakataon kapag nasugatan ako? Oo, prangka ang tugon ni Yehan, at sinabi, Yehetian, ibigay mo ang mga piraso ng banal na disk, at marahil ay hahayaan kitang umalis ng ligtas sa California. Ang mga tanga ay nangangarap at hindi alam ang gagawin. Nang inis si Yehechon, mayroon ka bang kakayahang ito mag-isa? Hanggat tatawag ako sa telepono, isang malaking bilang ng mga eksperto ang darating para patayin ka. Ngayon, dapat kang tumakbo para sa iyong buhay. Talaga, ngumiti si Yehan, Yehetian, natatakot ako na ang mga master na inaasahan mo ay hindi makakapunta, hihintayin ka nila sa Huangquan Road. Bigla, habang natapos na magsalita si Yehan, isang nakakatakot na pagsabog ang sumabog sa isang direksyon ng California City. Matapos ang nakakatakot na pagsabog, isang malaking mushroom cloud ang sumulpot sa madilim na kalangitan sa gabi. Nang marinig ang paggalaw na ito, nagbago ang ekspresyon ni Yehechon, at bigla siyang tumingin sa direksyon ng simbahan. Ang lugar kung saan narinig ang pagsabog ay malapit sa simbahan. Damn it! Ikaw na masamang tao. Sa sandaling ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Yehechon, ng 5 gintong kabalyero, at ng puting obispo. May paraan ba para mabuhay ang mga tao sa simbahan sa sobrang nakakatakot na pagsabog na ito? Hindi ako isang Ginoo, bakit mo ako itinulak sa isang sulok? Walang pakialam na sinabi ni Yehan. Kabanata 672. Patayin siya. Malamig na yelo ang ekspresyon ni Yehechon. Matapos niyang sabihin iyon, ang 5 gintong kabalyero ay umungal at nagmadaling sumugod kay Yehan. Yehetian, hinahabol ka at pinapatay ng mga taong ito sa korte ng matagal na, ngayong gabi ang katapusan mo. Tumawa ng malakas si Yehan, at sumugod sa gitna ng 5 gintong kabalyero, hawak ang Longquan sword. Sa paligid ng kalsadang iyon, nagmadali ring lumabas si Hofeng, Baitian at ang iba pa kasama ang kanilang mga master, pinapatay ang 5 gintong kabalyero. Medyo mahirap para kay Yehan na harapin ang 5 gintong kabalyero ng mag-isa, pero dahil sa tulong ng Security Bureau, wala nang bentahe ang 5 gintong kabalyero. Nang makita ito, nagbago ulit ang mukha ni Yehechon, Damgay, mukhang handa na siya. Anak ng langit, hindi maganda ang sitwasyon. Dapat tayong magmadali sa paliparan ng California. Naisip na pala ng Dam Oriental na to.
Tumabi kay Yehechan ang obispo na nakaputing damit at nagsalita ng may pangit na mukha. Nang marinig ito, tumango si Yehechan. Mayabang at mapagmataas siya, pero hindi ibig sabihin na wala siyang utak. Sa kabaligtaran, likas na sa kanya ang pagiging mapanlinlang at tuso. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na angkop para sa kanya na manatili sa lugar na iyon. Siya ang tunay na target ni Yehan. Gusto kong umalis ngayon, hindi ba medyo huli na? Lumabas si Yehan mula sa gitna ng 5 gintong kabalyero, tumingin kay Yehetian ng may malamig na mga mata, at may mga tao mula sa security bureau na nanggugulo sa 5 gintong kabalyero. Si Yehetian ang magiging biktima sa kanyang mga kamay. Anak ng langit, magmadali, haharangan ko siya. Nang makita si Yehan na naglalakad patungo sa kanya, sumigaw ang obispo na nakaputing damit, at agad na sumugod kay Yehan. Ang banal na puting kapangyarihan ay naging isang bakal na tinidor, direktang pumatay patungo kay Yehan. Gusto mo lang akong harangan. Tumawa si Yehan, at umikot ang Longquan sword, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay bumagsak mula sa kalangitan, sinira ang atake ng obispo na nakaputing damit na parang kawayan. Sa huli, ang espada ay nagwasak sa kanyang katawan, at nahigi siya sa lupa bilang isang malamig na bangkay. Hindi umalis si Yehechan, ngunit tumingin ng walang pakialam kay Yehan. Dahil pinlano ni Yehan ang aksyong ito laban sa kanya, hindi niya hahayaang umalis ito ng madali. Tiyak na magkakaroon ng labanan sa pagitan nilang dalawa ngayong gabi. Yehetian, ang huling labanan nating dalawa ay hindi pa tapos, magdesisyon tayo ng panalo ngayong gabi, kahit na medyo hindi patas sa'yo, pero bakit mo naisip yan noong hinahabol mo ako? Paano ang patas? Ilabas ang iyong mga armas at lumaban hanggang sa kamatayan. Tinuro ng espada sa kamay ni Yehan si Yehechan, at isang nakakapanindig balahibong lamig ang kumalat sa hangin. Tila hindi ko maiiwasan ito ngayong gabi. Ang puting banal na kapangyarihan ay bumulwak mula sa katawan ni Yehechan, at biglang lumitaw ang sibat. Ang kanyang maputlang mukha ay may isang baliw at mabangis na kulay, na wala sa pinakamataas na estado. Hindi siya kalaban ni Yehan, kailangan niyang lumaban para mabuhay sa laban ngayong gabi, at sa California City, wala siyang backup ngayon, maliban kung makarating ng maaga ang santo. Patayin! Sa isang mahabang sigaw, nauna si Yehetian sa pag-atake kay Yehan gamit ang sibat sa kanyang kamay. Ang sibat ay mabangis na tumama sa katawan ni Yehan sa kawalan, at ang tunog ng pagkasira ng kawalan ay umalangaw-ngaw. Ang suntok ay lumitaw sa harap ni Yehan na parang kidlat. Yehetian, bumagal na ang bilis mo. Gayunpaman, habang ang suntok ni Yehetian ay malapit nang tumama sa katawan ni Yehan, isang after-image na kasing bilis ng kidlat ang lumitaw mula sa kalangitan sa gabi. Tumama ang suntok sa isa sa mga after-image, at nagwasak ang larawan, ngunit ang tunay na katawan ni Yehan ay nasa likod na ni Yehetian sa oras na ito, umikot ang Longquan sword, at bumagsak ang liwanag ng espada. Ang mga mantsa ng dugo ay damaloy kasama ang matingkad na pulang dugo. Matapos magasgas ng espada ni Yehan, wala ng oras si Yehechan para lumaban, kaya tumakbo siya ng napakabilis at tumakas mula sa sakop ng atake ni Yehan, pero paano hahayaan ni Yehan na makatakas si Yehechan? Kumikislap sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang katawan ni Yehechan ay napalilibutan na ng mga alon ng liwanag ng espada. Anak ng langit, nang makita ang eksena na ito, nagbago ng husto ang mga mukha ng 5 gintong kabalyero. Kung magpapatuloy ito, mamamatay si Yehechan sa mga kamay ni Yehan, pero ang 5 gintong kabalyero ay kasalukuyang hinahabol ng mga tao mula sa Security Bureau. Walang pagkakataon na tulungan si Yehechan laban kay Yehan. Hehe, Yehetian, hindi pa nagagamot ang lumang sugat, mukhang katapusan na ng buhay mo ngayong gabi. Habang nakikipaglaban, malamig na ngumiti si Yehanhan, tumingin kay Yehechan na nagmamadaling umiiwas, ang atake ng espada sa kanyang kamay ay naging mas mabangis kaysa dati. 4 o 5 peklat na ang naiwan sa katawan ni Yehechan. Bastard, kung nasa rurok pa, hindi sigurado kung sino ang mananalo. Hindi ako mamamatay ngayong gabi, at kahit nahabulin kita sa silangan, papatayin kita sa hinaharap. Hinahabol at binubugbog ni Yehan, galit at mabangis ang hitsura ni Yehechan, hindi pa nagagamot ang lumang sugat, paano niya haharangin ang malakas na atake ni Yehan? Kung gayon, kailangan mo munang magkaroon ng pagkakataong yan. Umungol si Yehan, at mabangis na sinuntok ang sibat sa kamay ni Yehechan gamit ang isang mabangis na espada. Sa ilalim ng espada na ito, lumipad si Yehechan na nakadapa na parang tinamaan ng kidlat. Lumabas, nagdere ng dugo sa bibig, ang puting damit ay nabahiran ng dugo, at nagkagulo. Hindi na sila ang gwapong kanluraning binata, parang isang pulubi.
Malamig na yelo ang ekspresyon ni Yehechon, iniisip kung kailan ang kanyang marangal na anak ng Diyos ay nagdusa ng ganoong kalagayan at inaabuso na parang isang aso na nawalan ng amo. Ito ay isang malaking kahihiyan sa kanyang kasaysayan ng buhay. Kinapopootan mo ba ako? Walang pakialam na tumingin si Yehan kay Yehechon, at sinabi, naabuso na rin ako ng ganito noon, pero may pagkakataon pa rin akong maghiganti, pero ikaw ay magdadala lang ng galit, hindi mo matanggap at nagsisisi, pumunta ka para makita si Satanas. Matapos sabihin ito, hinawakan ni Yehan ang espada gamit ang dalawang kamay, at bigla siyang sumugod patungo sa posisyon ni Yehetian na parang kidlat. Sa ilalim ng espada na ito, ang kapalaran ni Yehetian ay tiyak na natatakan, at ang nakakabinging liwanag ng espada ay bumaba kay Yehechon. Bumaba siya, at sa ningning ng liwanag na iyon, ay ang galit at matigas na mukha ni Yehechon. Posible bang matapos ang kanyang buhay sa mga kamay ng Oriental na lalaking ito? Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, sa kalangitan sa gabi, isang biglaang puwersa ang hamarang sa espada ni Yehan, at sumabog ito sa harap ni Yehan ng may pagsabog na nagpaalog kay Yehan at sa biglang dumating na tao. Umatras, at pagkatapos, nagkatinginan silang dalawa. Ikaw pala, pumikit ang mga mata ni Yehan habang tiningnan niya ang kanluraning lalaki sa harap niya. Sa sandaling ito, sunod-sunod na lumitaw ang mga figure sa lahat ng direksyon sa kalsada. Matapos silang lumitaw, agad silang sumali sa Security Bureau at sa labanan ng mga gintong kabalyero, ang grupong ito ng mga tao ay hindi tumulong sa mga gintong kabalyero o sa Security Bureau, at direktang pinigilan ang dalawang master. Mga mandirigmang jin, mga lycanthrope, mga supernatural na nilalang, mga puwersa ng kapayapaan. Tiningnan ni Yehan ang lugar na ito, at hindi niya mapigil ang higpitin ang kanyang mga kamay. Ang mga master ng tatlong pangunahing organisasyon sa ikasyam na distrito ay lahat ay namobilized. Kasama rin ang mga puwersa ng kapayapaan. Dam Oriental, hindi ko inaasahan na maalala mo ako. Tumingin si Major General William kay Yehan ng may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil kay Yehan, napahiya ang ikasyam na distrito at nahulog sa isang napakapasag na sitwasyon. Nahaharap si General Jason sa krisis ng pagtanggal sa tungkulin. Dahil matandang kakilala kita, paano ko makakalimutan? Walang pakialam na sumagot si Yehan kay Major General William. Sa tabi ni Major General William, lumitaw ang dalawa pang master. Si Jolie, ang pinuno ng mga supernatural na nilalang. Si Major General William, Langtay, at Jolie, ang tatlong master ng ikasyam na distrito, naranasan na ni Yehan ang mga ito sa ikasyam na distrito noong araw na iyon, bawat isa sa kanila ay isang napakatalino na master, at lahat sila ay nasa ilalim ng jurisdiction ni General Senador. Sinulyapan ni Yehan ang labanan ni Hofeng at ng iba pa. Matapos sumali ang bansang uling, nasira ang sitwasyon kung saan ang Security Bureau ay pantay-pantay sa mga gintong kabalyero. Ang organisasyon ay nagpadala ng halos 60 master sa kabuuan, at napakahirap para sa mga tao mula sa Security Bureau at sa 5 gintong kabalyero na harapin silang magkasama. Kabanata 673. Nang makita ito, kumislap ang hangarin na pumatay sa mukha ni Yehan. Maaaring maaga nang matapos ang kanyang plano para sa gabing iyon dahil sa pagsali ng mga puwersa ng bansang uling. Si Yehechon, na dapat mamatay sa kanyang mga kamay, ay buhay pa rin at maayos. Hindi pa rin nakuha ang mga piraso ng banal na disk. Silangan, anak ng Shenting Tian, ibigay mo ang mga piraso ng banal na disk. Kung lalaban ka, hindi mo mahuhulaan ang mga kahihinatnan. Sinuri ni Major General William C. Yehan at Yehetian gamit ang kanyang malamig na mga mata, pinagsama-sama ang mga autoridad ng China ay nalaman na sina Yehan at Yehechon ang umaatake sa military base sa California City, pumatay ng 8 master ng puwersa ng kapayapaan, at kinuha ang mga piraso ng banal na disk, at sila ang may pananagutan sa pagbawi ng mga piraso ng banal na disk, at pinatay si Yehan. Tungkol naman kay Yehechon, wala pa silang lakas ng loob na patayin siya. Hehe. Hindi pa ako na-threaten ng kahit sino. Sa tingin mo ba kaya mong gawin ang isang bagay na hindi maaga ng sino man sa silangan? Hindi ko maibibigay sa inyo ang gusto ninyong mga tao ng bansang uling. Dahan-dahang tumayo si Yehechon at nakaligtas ng bahagya mula sa espada ni Yehan, hindi gaanong nagbago ang mukha ni Yehechon. Ang dahilan kung bakit siya iniligtas ng mga gangster na ito mula sa espada ni Yehan ay para lang makakuha ng ilang pakinabang mula sa kanya. Ang mga piraso ng banal na disk, sa halip na tame time na gustong iligtas siya. Pareho ang sagot ko sa anak ng langit na ito, hindi ko maibibigay sa inyo ang gusto ninyo. Sinulyapan ni Yehan si Yehechon, pagkatapos ay si Major General William at ang tatlo pa, at kalmado niyang sinabi.
Nang marinig ito, sinabi ni Major General William ng may masamang mukha, tila gusto mong pasanin ang ating galit at pahirapan ka para makatulong ka ng matapat. Hindi naman sigurado. Posibleng ang mga magdurusa ng sakit ay ang mga hybrid ninyo. Nakangiting sabi ni Yehan. Bastard, William, bakit ka nagsasalita ng kalokohan sa kanila? Hindi ako naniniwala na magiging matigas ang ulo nila pagkatapos silang bugbugin at dalhin pabalik sa base. Napakainit ng ulo ng lycanthrope na si Langtay, at ang kanyang mga kalamnan ay ganap na maihahambing sa mga tribo ng lobo, ang buong katawan niya ay nag-aalab ng puot, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang awa at uhaw sa dugo na liwanag. Gawin na natin, Langtay, aasikasuhin natin ang mga silangan, Jolie, at ang anak ng Diyos ay ibibigay sa'yo. Matapos magsalita si Major General William, siya at ang lycanthrope na si Langtay ay naglakad na patungo kay Yehan, at ang superhuman ang pinuno na si Jolie ay naglakad din patungo kay Yehetian. Isa laban sa dalawa, nagpakita ng isang nakangising ngiti si Yehan. Kung haharapin niya si Major General William, Langtay, at Jolie ng sabay-sabay, maaaring hindi mataas ang kanyang tsansa na manalo, pero ang pakikipaglaban lang sa dalawa sa kanila ay ibang usapan. Buzz! Isang nakakatakot na bug zone ng hangin ang umungal sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Gumalaw si Major General William at Langtay na parang bug zone ng hangin, at ang kanilang mga kamao na may dalang nakakatakot na kapangyarihan ay sabay-sabay na sumuntok patungo sa katawan ni Yehan. Nang makipaglaban ng malapit, tinalikuran ni Yehan ang paggamit ng Longquan Sword, kumislap ang Dragon Scale Dagger mula sa Somero Ring. Sa sandaling lumitaw ang Dragon Scale Dagger, sinugod ni Yehan ang mga kamao ni Major General William at Langtay sa lugar. Malamig na umungol si Major General William at ang kamao na ibinato ay biglang nagbago ng direksyon, iniiwasan ang pakikipaglaban kay Yehan, at sinuntok ang ulo ni Yehan mula sa ibaba hanggang sa itaas. Lumilitaw sa kanyang katawan, ang kanyang makapal na mga braso ay maaaring yumuko sa ganoong lawak na hindi mapigilan ng mga tao na magtaka. Hindi ito kayang gawin ng mga ordinaryong tao, kahit na ang isang martial arts master na tulad ni Yehan ay hindi ito magagawa. Isang mandirigmang Jin si Major General William. Ang kanyang katawan ay maaaring parehong matigas at nababaluktot. Kahit na ang mga mandirigma na dalubhasa sa ganitong uri ng atake ay hindi makakapantay sa kanya. Ganap na binago ng gamot ang lahat ng paggana ng kanyang katawan, ginagawa ang kanyang atake ay naiiba sa mga ordinaryong tao. Hindi nagulat si Yehan dito. Noong huling nasa ikasyam na distrito siya, nakalaban niya si Major General William. Nahaharap sa kakaibang atake ng kamao ni Major General William, nagtuon si Yehan sa dalawang bagay, hawak ang isang Dragon Scale Dagger habang lumalaban sa lobo. Ang atake ni Tai, sa parehong oras, ang kanyang kaliwang kamao ay kasing bilis ng kulog, at sinalubong ang kakaibang kamao ni Major General William. Boom! Ang banggaan ng mga kamao, ang nakakatakot na kapangyarihan ay tumagas, at ang maiikling buhok ng dalawa sa kanila ay nagsayaw ng ligaw. Matapos harangan ng suntok ni Major General William, ang Dragon Scale Dagger ni Yehan ay hamarang din sa atake ng kamao ni Langtay. Umatras ng ilang hakbang, at same time at walang pakialam na tumingin kay Yehan. Sila ay mga mandirigma na nabago ng mga gamot at mahusay sa lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito nang humarap sila kay Yehan gamit ang lakas, hindi sila nakakuha ng bentahe. Kayo dalawa ay malayo sa matandang lalaking iyon, General Jason. Kung gusto ninyong patumbahin ako, kailangan kayong mag-isip ng ibang paraan. Sinulyapan ni Yehan si Yehechon na naghihirap na lumaban sa supernatural na nilalang na si Jolie, at pagkatapos ay nang inis na tumingin kay Major General William at Langtay. Si Jolie ay isang supernatural na nilalang, kontrolado niya ang atake ng kidlat. Si Yehetian, na hindi pa nakakabawi mula sa kanyang lumang sugat, ay bahagyang nakaharang kay Jolie. Mapagmataas na Oriental, susunod na ipapakita namin sa iyo ang pinakamalakas na panig ng mga mandirigmang biochemical. Malamig na umungol si Major General William, at pagkatapos, isang kakaibang puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan, at ang kanyang kamao ay biglang lumaki, tulad ng laki ng isang basketball. Ang kamao na iyon ay tila puno ng sobrang marahas na kapangyarihan ng pagsabog. Nagbago rin ang lycanthrope na si Langtay sa sandaling ito. Lumaki ang kanyang mga kamay at naging matutulis na kuko, na kasing talas ng kutsilyo, at ang pagtingin lang sa mga ito ay nagpapatindig ng balahibo sa mga tao. May trick ka ba? Ang bibig ni Yehan ay nagkaroon ng isang malamig na arko. Hindi pa siya nakakakita ng anumang uri ng master sa paglalakbay na ito, at ang dalawang taong ito ay hindi pa rin siya nakakatakot. Sa kabilang panig, hindi itinatago ni Jolie ang kanyang lakas sa sandaling ito. Ang nakakatakot na kulog at kidlat ay bumaba mula sa kalangitan sa gabi.
Parang kontrolado ng taong ito ang kulog sa langit na mabangis na binobomba ang lupa na nagdulot kay Yehechan na mahulog sa isang uri ng panganib. Binawi ni Yehan ang kanyang tingin at muling tumingin kay Major General William Atlantay na handa ng sumugod. Mahigpit niyang hinawakan ang dragon scale dagger sa kanyang kamay. Gayunpaman, habang nagkatinginan sila, kumislap ang puting liwanag sa kalangitan sa gabi, ang eksena na iyon ay parang lumilipad sa mga ulap, at sa wakas, ang puting liwanag na ito ay lumitaw sa walang katapusang kulog na kontrolado ni Joe. Kaagad, ang nakakatakot na puting kapangyarihan ay namulaklak sa kulog, naging mga walang awa na pag-atake at sinira ang lahat ng kulog at kidlat na kontrolado ni Joe. Sa ilalim ng nakakatakot na suntok ng puting kapangyarihan na ito, si Joe ay nagtagal lamang ng ilang segundo bago malubhang masugatan. Nang makita ito, lahat ay tumingin sa puting figure, sina Yehan, Major General William, at Langtay. Ito ay isang walang kapantay na babae na napakaganda na naiinggit sa kanya ang lahat ng babae sa mundo, ang santo ng mga Diyos, si Lina. Mukhang masigla talaga ang gabi ngayon, at napakabilis ng pagdating ng babaeng ito. Pumikit ang mga mata ni Yehan at tumingin sa magandang santo na sinampal niya, may nakakalokong ekspresyon. Ang paglitaw ni Lina Saintes ay malubhang nakasakit kay Joe, ang supernatural na nilalang, at nagbigay kay Yehechan na nahuli sa isang mapait na labanan, ng pagkakataon na mapagon. Sa sandaling ito, lahat ng mata sa paligid ay nakatutok sa magandang babaeng ito. Siya, ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Napakaseryoso ng mga mata ni Lina. Kung hindi siya dumating sa tamang oras, mamamatay si Yehechan dito ngayon, at ang 5 gintong kabalyero sa korte ay hindi makatatakas sa kapahamakan. Ang labanan ay pansamantalang natapos, at ang mga master ng 3 puwersa ay nakatayo sa isang panig. Dumating sina Hofeng, Baitian at ang iba pa sa likod ni Yehan, at naglakad din ang 5 gintong kabalyero sa likod ng santo na si Lina. Tinipon din ni Major General William ang mga taong dinala niya. Nang tumayo sila, nagkabanggaan ang mga mata ng 3 puwersa na kasing lamig ng kutsilyo. Sa oras na ito, bumagsak ang mga mata ni Saint Lina kay Yehan, at mararamdaman ng lahat na isang nakakagulat na galit ang kumalat mula sa kanya sa sandaling ito. Malinaw na kung sino ang pinakakinamumuhian niya dito. Bata, huwag mo akong tingnan ng ganyan, hindi tayo magkakakilala ng mabuti, kung interesado ka sa akin, maaari tayong mag-usap ng pribado. Masamang ngumiti si Yehan kay Lina na nakatingin sa kanya, at ang kanyang malilimutin na mga mata ay nakasalubong kay Lina. Bilog at bilog, ang katawan na puno ng matinding tukso ay nagsusuri, at ang masasamang mata ay tila gustong lunokon ang santo na si Lina. Tumingin kay Yehan na may masasamang mata, malamig na sinabi ni Lina, "Silangan, babayaran mo ang ginawa mo." Kabanata 674. Talaga, pero buhay pa rin ako at maayos, hindi ko alam kung anong presyo ang gusto mong bayaran ko. Kung isang paliguan ng pataw sa isang hotel, hindi ako magdadalawang isip na bayaran ang ganoong presyo. Nakangisi pa rin si Yehan habang nakatingin kay Saintes Lina. Nang marinig ang sinabi niya, agad na binigyan siya ni Wolfgang ng isang nakakaakit na tingin. Talagang nililigawan ng lalaking ito ang Saintes sa harap niya. Huwag mo ngang isipin yan sa buong buhay mo. Nag-aalab ang dibdib ni Lina dahil sa mga sinabi ni Yehan, halatang mas galit siya ngayon. Lina, kumalma ka. Kinukulit ka ng Dam Oriental na to. Sa oras na ito, lumapit si Yehechan kay Lina, na may sakit na mukha, tumingin ng malamig kay Yehan at sinabi, para kay Yehan, pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan, alam na ni Ye at ng Diyos na ito ay isang lalaki na may napakataas na lakas at napakatalino. Huminga ng malalim ang banal na dalaga na si Lina at sinabi, "Oh my God, hindi ito ang lugar para sayo para magtagal. Nasa paliparan na ang taong susando sayo. Magmadali ka nang umalis. Ako ang responsable sa lahat dito." Nang marinig ito, tumango si Yehechan at sinabi, "Lina, dapat mag-ingat ka sa iyong sarili, ang Dam Oriental na to ay hindi madaling pakitunguhan, hihintayin ko ang magandang balita mo sa Vatican." Matapos sabihin ito, dahan-dahang umatras si Yehechan at naglakad patungo sa isang Audi. Nang makita ito, naging malamig ang ekspresyon ni Yehan, at lumabas siya. Kung umalis si Yehechan, ang kanyang plano para sa gabing iyon ay magiging kalahati lang ng tagumpay, ang susi ay ang mga piraso ng banal na disk ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Kung hindi mo ibibigay ang mga piraso ng banal na disk, walang sino man ang aalis ngayong gabi. Malamig na umungol si Major General William at sumugod sa likod ng banal na dalaga na si Lina. Kung si Yehan o si Yehechan man, hindi hahayaan ni Major General William na umalis sila maliban kung makuha niya ang piraso ng banal na disk. Harangan ninyo sila.
Nang makita sina Yehan at Major General William na sabay-sabay na tumatakbo patungo sa kanila, galit na sumigaw ang 5 gintong kabalyero, at agad na sumugod kay Yehan, Major General William at sa iba pa. Tinitigan ni Han si Yehan, ang figure ni Mia Oman ay kumislap sa ilalim ng kalangitan sa gabi, at lumitaw sa harap ni Yehan sa isang iglap, ang nakakatakot na puting banal na kapangyarihan ay umungal, at isang multo na espada ang sumuntok sa dibdib ni Yehan. Babae, gusto mo bang pigilan ako gamit ang iyong sariling lakas? Bahagyang ngumiti si Yehan nang makita si Lina na papatay sa kanya, biglang umikot ang Dragon Scale Dagger, ang nakasisilaw na liwanag ng kutsilyo ay bumagsak, at ang espada sa kamay ni Lina ang rapier ay nagbanggaan, at sa ilalim ng galaw na ito, ang katawan ni Lina ay gumalaw na parang hangin. Gayunpaman, habang pinilit ni Yehan pabalik si Lin na gamit ang isang kutsilyo at handa ng habulin at patayin si Yehechon, muli nang sumugod si Lin na kay Yehan. Banal na liwanag, balutin. Sa ilalim ng kontrol ni Lina, ang nakakatakot na puting banal na kapangyarihan ay naging mga ulap, at mabangis na binalot si Yehan. Basagin mo. Sa gitna ng hangin, hininto ni Yehan ang kanyang postere, itinaas ang kanyang Dragon Scale Dagger patungo sa langit, at sinugod ang ulap gamit ang isang nakakatakot na kutsilyo. Ang liwanag ng kutsilyo ay nagwasak sa kalangitan sa gabi, pinaghiwalay ang ulap mula sa gitna, at nakatayo si Saint Lina sa itaas ng ulap. Matapos putulin ni Yehan ang kanyang banal na liwanag na balot, ang rapier sa kanyang kamay ay sumuntok kay Yehan na parang kidlat sa sandaling ito. Ding! Ang banggaan ng manipis na espada at ang Dragon Scale Dagger ay sumabog ng may nakakatakot na tunog ng ginto at bakal. Kahit na ang figure ni Yehan ay hindi nagulat sa atake ni Lina, ang kanyang mga mata ay napakaseryoso sa sandaling ito, dahil si Yehechon noon, nagmamaneho na siya ng itim na Audi papunta sa malayo na parang kuryente. Malapit nang magtagumpay, pero ginulo ito ng mga taong ito. Napakasama ng mukha ni Yehan. Ang paglitaw ni Major General William at ng iba pa ay ginulo ang plano ni Yehan, at hinarang siya ni Saint Lina sa paghabol at pagpatay kay Yehe, kalangitan. Damn bastard, patayin patayin patayin. Ang pagtakas ni Yehechon ay nagpasigla rin kay Major General William at sa iba pa, at galit na sinalakay ang 5 gintong kabalyero. Tungkol naman sa iba pang mga dalubhasa sa ika-9 na distrito at sa puwersa ng kapayapaan, sila ay nasa Apoy Feng at iba pa. Nahaharap sa sitwasyong ito, nagtiyaga ng husto sina Ho Feng at ang iba pa. Ang kabuuang bilang ng mga master mula sa 4 na pangunahing organisasyon ng mga mandirigmang Jin, Lycanthrope, Superhuman, at Puwersa ng Kapayapaan ay 3 beses kaysa sa kanila. Mga taong Oriental, mamatay ka. Habang nalilibang si Yehan, dumating ulit ang atake ni Lin na, kasing bilis ng kidlat, ang manipis na espada sa kanyang kamay ay kumislap sa kawalan, tulad ng isang masamang puting ahas, at ang ulan ng mga espada ay binalot si Yehan, malamig. Mabaho ka? Ang pag-alis sa Vatican ang pinakamasamang desisyon na nagawa mo, at babayaran mo ang presyo para dito. Nang makita si Lina na muling dumating para pumatay, umungol si Yehan, at ang Dragon Scale Dagger ay namulaklak sa kanyang kamay. Sa isang nakasisilaw na liwanag, lahat ng atake ni Lina ay napigilan. Matapos ang galaw na ito, ang Dragon Scale Dagger ni Yehan ay lumabas sa kanyang kamay sa kalangitan sa gabi, at inilunsad ang Spirit Control Technique, naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa mga mandirigmang Jin, Lycanthrope, supernatural na nilalang, at mga master ng puwersa ng kapayapaan. Si Han mismo ay hindi nag-iisa, tulad ng isang lobo sa isang kawan ng tupa, lahat ng master na lumitaw sa paligid niya ay hindi makatakas sa kanyang pagpatay. Tumakas si Yehechon, at walang pag-asa para sa isa pang piraso ng banal na disc. Walang pangangailangan na ipagpatuloy ang plano ngayong gabi. Masyadong maraming kalaban dito, hindi maganda ang bagay na ito para sa mga tao sa Security Bureau tulad ni Ho Feng. Makatatakas pa rin si Yehan, pero kung wala ang kanyang tulong, tiyak na mapapahamak sina Ho Feng at ang Security Bureau. Dahil sa pagsali ni Yehan, nahaharap sa mga kalaban na 3 beses ang kanilang laki, nabawasan ang presyon kina Ho Feng at sa iba pa, at isang puwang ang mabilis na bumukas mula sa pagkukulong. Mabaho ka, babalik ako sayo sa California City. Pagkatapos, kailangan mong maglinis. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, tawa ng malakas si Yehan kay Lina na tumatakbo patungo sa kanya, pagkatapos ay sumunod sa likod ni na Ho Feng at ng iba pa, at tumakas sa malayo. Dahil sa pagsunod ni Yehan, ang mandirigmang Jin at ang hayop na Huaren at ang mga master na ito ay hindi nang ahas na habulin ng masyadong malapit dahil nahaharap kay Yehan, maaari lamang silang patayin. Nasa gitna ng 5 gintong kabalyero sina Major General William at ang mga master na ito, at wala silang pagkakataong habulin sina Yehan at ang iba pa.
Umatras. Nang makita na tumakas si Yehan, nagbigay rin ng utos na umatras si Lin Na. Ang mga lokal na puwersa sa bansang uling ay hindi ang kanyang target, kundi si Yehan, kaya hindi na kailangang magpatuloy na makipagtalo sa mga taong ito. Kabanata 675. Damn it, malapit na lang sana tayong magtagumpay. Sa loob ng pansamantalang tirahan ng Security Bureau ng California City, naghihintay si Bai Tian para sa isang tao na mukhang ayaw. Ang plano ngayong gabi ay perpekto, at walang bahid ang proseso. Kung hindi dahil sa mga master ng ikasyam na distrito at sa puwersa ng kapayapaan na lumitaw sa tamang oras, maaaring namatay si Yehechon sa mga kamay ni Yehan, at nakuha rin nila ang mga piraso ng banal na disc. Walang silbi ang pagsasabi ng anumang bagay ngayon. Huminga ng malalim si Ho Feng, at sinabi, ngayon, dinala na naman ni Yehetian ang isa pang piraso ng banal na disc sa Vatican. Hindi na natin iniisip yan. Ganoon din ang ibang bansa. Sinabi ni Yehan, kaya, sa oras na ito, dapat mong dalhin ang piraso ng banal na disc sa aking kamay at bumalik sa bansa, at huwag mong isipin ang ibang piraso ng banal na disc. Dahil sa kapangyarihan ng banal na korte sa kanluran, wala ka ng pag-asa. Masyado kang sakam. Ilagay mo ang iyong sarili sa bata, kumusta ka naman? Babalik ka ba sa bansa kasama namin? Sabi ni Hua Feng, nakatitig kay Yehan. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, hindi pa tapos ang trabaho ko dito, at hindi pa ako aalis sa ngayon. Sa daan, paano ko kayo hiniling na imbestigahan ang mga kalaban ng Shenting sa kanluraning mundo? Kumunat ang noo ni Ho Feng, tumingin kay Yehan at sinabi, hindi ka ba talaga nagnanais na magkaroon ng malaking laro dito? Ang mga puwersa sa kanluraning mundo ay kasing komplikado ng mga nasa China. Kapag masyadong malalim ang iyong paglahok, natatakot ako na mapapahamak ka. Nang panahong iyon, hindi ako makaka-atres. At ganap na umatras. Paano mo malalaman kung hindi mo gagawin? Nakangiting sabi ni Yehan, ibigay mo sa akin ang impormasyon, at makaka-evacuate ka mula sa kanluraning mundo ngayong gabi. Nang panahong iyon, mahuhulog ka sa isang napakapasag na sitwasyon, at ang pangunahing tungkulin mo ngayon ay ipadala ang mga piraso ng banal na disc pabalik sa bansa para maiwasan ang aksidenteng ito. Sa araw na ito, sinabi niya sa oras na ito, Yehan, kahit na ang Shenting ay laging nangingibabaw sa kanluraning mundo at itinuturing ang ibang puwersa ng mga erehe at gumawa ng maraming kaaway, ngunit dahil sa kanilang lakas, maaaring hindi nang ahas na salungatin sila ng mga tao sa kanluraning mundo. Hindi makatotohanan na magdulot ng pakikipaglaban ng mga taong ito laban sa Shenting, maliban kung mayroon kang sapat na kapital at isang malakas na boses dito, kung hindi, ang mga taong ito ay hindi makikipagtulungan sa isang Oriental. Subukan muna natin, at maghanap ng mga pagkakataon. Napailing si Yehan at sinabi, sige, ang mga piraso ng banal na disc ay ipapadala pabalik sa China, ngunit hindi lahat sa atin ay mag-e-evacuate. Tumingin si Hua Feng kay Yehan at sinabi, walang dahilan para talikuran ka matapos mong tulungan kaming makuha ang mga piraso ng banal na disc. Mananatili kami dito para tulungan ka. Maaari kang kumilos bilang iyong mga mata at tainga. Oo, Yehan? Ang aming intelligence system dito ay makakatulong sa iyo na gumawa ng maraming bagay na hindi mo magawa. Napakasama mo sa amin. Naniniwala akong sasang-ayon ang direktor sa amin sa China. Huwag kang tumanggi, kung gusto mong makipag-ugnayan sa ibang puwersa sa kanluraning mundo, kami ang pinakamagandang tulay sa gitna. Sabi ni Bai Tian. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Yehan at sinabi, sige, pero maaari ka lang magtago sa dilim, at maaari kong lutisin ang mga isyo sa liwanag. Dumating din si Saint Lina sa California City, hindi ko maisip. Gaano katagal bago dumating ang iba pang mga gintong panahon dito, at dahil sa iyong intelligence system dito, hindi dapat mahirap malaman ang lokasyon ni Saint Helena. Tumango si Bai Tian at sinabi, sige, bibigyan ka namin ng balita bukas ng umaga sa pinakamahuhusay. Kung gayon, salamat sa inyong lahat. Matapos magsalita, kinuha ni Yehan ang mga piraso ng banal na disc at ibinigay kay Tian Tian. Sa oras na ito, kumuha ng tablet si Ho Feng at ibinigay kay Yehan, at sinabi, bata, narito ang lahat ng impormasyon na gusto mo tungkol sa Shenting, pero ang mga taong ito ay hindi madaling pakisamahan, kaya huwag kang masyadong umasa. Tingnan muna natin bago tayo mag-usap. Kinuha ni Yehan ang tablet at tahimik na pinanood ito. Ang hukuman ng Diyos ay may mahabang kasaysayan sa kanluraning mundo. Mula sa maliit na simbahan noong una hanggang sa kasalukuyang sukat, makikita na ito ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, ang hukuman ng Diyos ay hindi maiiwasang mahawakan ang interes ng ibang puwersa sa kanluraning mundo sa mga taon ng pagpapalawak.
Magmayari sila, kumalat ang doktrina, at nagkaroon ng salungatan sa ibang puwersa sa mga tuntunin ng paniniwala. Sa ganitong mga kalagayan, nagkaroon ng alitan ang hukuman ng Diyos sa maraming puwersa sa kanluraning mundo, maging ang mga digmaan, tulad ng lahi ng mga vampira, ang angkan ng lobo, ang Satan Legion, at ang Hell's Angels. Ang apat na pangunahing puwersa at ang hukuman ng Diyos ay halos mortal na kaaway. Itinuturing silang mga erehe. Sa tuwing mahuhuli ang mga tao mula sa apat na pangunahing puwersang ito, sila ay ipapatay, ipapakuko, at susunugin ng buhay. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na hukuman ng Diyos, kahit na ito ay ang lahi ng mga vampira o ang angkan ng lobo, o ang Satan Legion at ang Hell's Angels, hindi sila makakalaban sa makapangyarihang hukuman ng Diyos, at pinatalsik pa nga sa isang malayong lugar sa loob ng isang panahon. Sa loob ng mahabang panahon, may patuloy na labanan sa pagitan ng apat na pangunahing kapangyarihan at ng mga Diyos. Gusto ng apat na kapangyarihan na sirain ang mga Diyos, at gusto ring alisin ng mga Diyos ang apat na puwersang ito, duminahin ang kanluran, at maging ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga mananampalataya sa kanluraning mundo. Hindi ipinanganak ang Atlantes. Sa ganitong mga kalagayan, malamang na gawin ito ng Shenting. Gayunpaman, ang mana ng bawat sibilisasyon ay dapat umasa sa kanilang kaligtasan. Sa loob ng mahabang panahon, kahit na ang Shenting at ang apat na pangunahing puwersa ay patuloy na nakikipaglaban, hindi sila ganap na naalis. Ang magagawa lang nila ay pigilan at limitahan ang mga aktibidad ng apat na pangunahing puwersa, lugar na tirahan. Huwag mong tingnan ang mga salita ng banal na dalaga at hayaan ang mga batang master ng kanluraning mundo na magtrabaho para sa kanya at habulin at patayin si Yehan, ngunit ito lang ang kagandahan ng banal na dalaga, upang ang mga kaaway na puwersa sa Shenting ay handang dumaan sa apoy at tubig para sa kanya. Ang Shenting ay hindi ganoon kalaki prestige, sa sandaling magkaroon ng labanan sa Shenting, ang mga batang master ng mga kaaway na puwersa ng Shenting ay lalago pa rin ang mga pangil laban sa Shenting. Tahimik na binasa ni Yehan ang impormasyon na nakolekta sa tablet. Matapos ang sandali ng katahimikan, sinabi niya kay Huofeng na nakatayo sa kanyang tabi, "Huofeng, maghanap ng paraan para tulungan akong makipag-ugnayan sa angkan ng lobo na tumulong sa akin noong nakaraan. Master, gusto kong makipagkita sa kanya." Sinabi ni Huofeng, "Subukan ko." Ang Wolf Master ay tinawag na Kane. Nakabilanggo siya kasama ko sa ika-9 na distrito. Dahil pinili niyang tulungan ka, marahil ay papayag siyang makipagkita. Napakasimple ng ideya ni Yehan, ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, dahil ang lahat at ang Shenting ay magkaaway, kung posible, dapat silang magkasama at magkaisa upang labanan ang Shenting, isang higanti sa kanluraning mundo. Gayunpaman, ayon sa impormasyon na nakolekta ng Security Bureau, bagaman ang lahi ng mga vampira, ang angkan ng lobo, ang Satan Legion, ang Hell's Angels, at ang banal na korte ay lahat ay magkaaway, mayroon ding mga alitan sa pagitan ng apat na pangunahing puwersang ito, at hindi sila nagkakasundo. Ang kanluran ay isang lugar kung saan mataas ang halaga ng paniniwala. Dahil sa iba't ibang paniniwala, natural na may alitan. Gusto ni Yehan na pag-isahin ang apat na pangunahing puwersang ito upang harapin ang Shenting ng sama-sama. Totoo ngang medyo hindi makatotohanan ito. Kinapopootan ng apat na pangunahing puwersang ito ang Shenting, ngunit kinamumuhian din nila ang isa't isa. Sa ganitong mga kalagayan, tiyak na isang pangarap ang pag-isahin ang mga taong ito. Gayunpaman, hanggat may pag-asa, susubukan ito ni Yehan. Ang kanyang pundasyon ay hindi nasa kanluraning mundo. Kung gusto niyang labanan ang higanteng Shenting, maaari lang niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanluraning mundo upang sugpuin ang Shenting. Dahil sa intelligence system ng Security Bureau sa kanluraning mundo, hindi mahirap makipag-ugnayan sa mga tao ng angkan ng lobo. Dahil pinili ni Kane ang angkan ng lobo na iligtas siya, ito ay isang pagkakataon. Kung handa si Kane ng angkan ng lobo na ipakilala siya, ang angkan ng lobo ang magiging unang target ni Yehan na makipag-ugnayan. Pero habang naghihintay si Yehan ng balita mula sa angkan ng lobo, nalaman ng mga tao mula sa Security Bureau kung nasaan si Santolina. Kabanata 676. Nalaman ko na, si Lina ay kumakain sa isang hotel sa California ngayon, pero ang 5 gintong kabalyero ay nasa hotel din. Sa tingin ko ay hinihintay nila ang mga gintong kabalyero mula sa ibang bahagi ng bansang uling na dumating at magkita, para mahawakan nila tayo. Nang marinig ang mga salita ni Bai Tian, ngumiti si Yehan at sinabi, mukhang hinahanap ni Lina ang kanyang sariling kamatayan. Baka ito ay isang patibong. Tanong ni Huofeng, nakakunot ang noo. Sabi ni Bai Tian, marahil hindi, ang kinaroroonan ni Lina ay napakalihim, ang aming mga intelligence personnel ay nagpalit ng ilang batch bago nila siya matarget,
Ayon sa impormasyon na nakuha namin, pansamantalang nakatira siya sa hotel na ito, ngunit ang mga tao ng ahensya ng katalinuhan ng bansang uling ay nagsusubaybay din sa amin sa labas, na lubos na makakapigil sa ating mga galaw. Sinabi ni Yehan, hanggat maingat tayong kumilos, ang mga gangster na iyon ay hindi na kailangang alalahanin sa ngayon. Pupunta ako at makikipagkita sa Santong Silina. Sinadyang pakitunguhan ako ng babaeng ito. Sa pagkakataong ito, gusto kong mas malala ang kanyang sakit kaysa noong nakaraan. Sasama ako sayo. Tumingin si Huafeng kay Yehan at sinabi. Hindi, manatili ka sa base, may paraan ako para harapin ang babaeng ito. Matapos magsalita, sinuot ni Yehan ang human skin mask at agad na nagbago sa isang may edad ng lalaki na may pagkatao. Noong huling nagbago si Yehan ng anyo ay dahil sa kanyang katawan. Gamit lamang ang kakaibang amoy na iyon, ang mga tao ng Shenting ay makakakilala sa kanya ng tama, ngunit ngayon kahit na lumitaw siya sa harap ng mga tao ng Shenting gamit ang anyong ito, maaaring hindi nila siya makilala. Hindi totoo ang pakikipag-usap dito. Sa tingin ko totoo na may gustong makakita sa santong iyon. Mahinang umungol si Huafeng at halata siyang may malaking opinyon kay Yehan dahil sa hindi pagpapaalis sa kanya. Sige, tumigil na sa kalokohan, babalik ako agad. Matapos magsalita, sa ilalim ng mga nagulat na ekspresyon ni Baitian at iba pa, hinalikan ni Yehan ang noo ni Huafeng at umalis sa base, iniwan si Huafeng na may namumulang mukha. Titig na titig sa kanyang likod mula sa likuran. Sa labas ng isang hotel sa California, isang may edad ng lalaki na nakasuot ng itim na suit ang bumaba sa isang taxi. Ang kanyang matangkad at tuwid na katawan, natatanging ugali, at mukha na nakaranas ng pagbabago ng buhay ay nakakuha rin ng madalas na sulyap ng mga dayuhang kagandahan na dumadaan. Iniluwag ni Yehan ang kanyang kurbata, at pumasok sa hotel na may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Ang lugar ng kainan ng hotel ay nasa ikatlong palapag. Matapos sumakay si Yehan sa elevator papunta sa palapag na ito, ang kanyang mga mata ay biglang nahulog sa isang figure na nakaputing damit sa isang sulok. Hindi lang si Yehan, ang mga lalaki at babae sa restaurant ay halos lahat nakatitig sa puting figurang ito, dahil ang babaeng kanluraning ito ay napakaganda at walang kapintasan, tulad ng isang maalamat na Diyos. Gayunpaman, nang makita ang magandang babaeng ito, walang sino man ang nangahas na makipag-usap. Ang alindog ng kanyang katawan ay hindi madudimhan, ang pagiging marangal ay nakakasuffocate, at makikita lamang ito mula sa malayo, hindi malapitan. Nang makita ito, si Yehan, na nagbago na ng mukha, ay naglakad papalapit na may ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay umupo sa tapat ng Santong Silina sa ilalim ng mga mata ng lahat. Sino ang Dam Oriental na ito? Paano ka nang ahas na umupo kasama ang Diyosa sa aking puso? Isang panlalait ito sa Diyosa. Nakita ng mga nakapaligid ang ganito, at agad silang nagalit, na parang sesubog na apoy. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yehan ang mga galit na mata sa paligid niya. Tumingin siya kay Saint Lina na may ngiti at sinabi, magandang binibining sexy, maaari ko bang makuha ang karangalan na mag-lunch kasama mo? Matapos umupo si Yehan, hindi kailanman itinaas ni Lina ang kanyang ulo. Nang marinig niya ang mga salita ni Yehan, agad niyang sinabi ng walang pakialam, bago ako magalit, mas mabuting iwanan mo na ang iyong kasalukuyang posisyon, dahil ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga taong silangan. Dahil ba sa sinampal ka ng Oriental na lalaking iyon, magandang binibini? Nakangiting tanong ni Yehan, at sa parehong oras ay tumingin sa 5 gintong kabalyero na naglalakad patungo sa kanya sa sandaling ito. Ang 5 taong ito ay nakakalat sa restaurant sa 5 sulok, natagpuan sila ni Yehan nang pumunta siya rito. Nang marinig ito, agad na itinaas ni Lina ang kanyang mga palad upang pigilan ang 5 gintong kabalyero na malapit nang dumating. Tumingin siya kay Yehan ng malamig at nagtanong, sino ka? Paano mo nalaman ito? Kung hindi mo ito ipaliwanag ng malinaw, hindi ka makakaalis sa restaurant na ito. Nakangiting sinabi ni Yehan, kung gusto ng magandang babaeng kanluranin na malaman, bakit hindi tayo magpalit ng lugar, marahil ay maibibigay ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa Oriental na lalaki, para mas marami kang malaman tungkol sa kanya, dahil ayaw ko sa lalaking iyon. Dito na, walang manggugulo sa atin, mas mabuting sagutin mo ang tanong ko bago ako mawala ng pasensya. Tumingin si Lina kay Yehan at sinabi ng mahina. Ikinumpas ni Yehan ang kanyang mga balikat ng may ngiti, at sinabi, masyadong maingay dito, at maraming tao ang nagpoprotekta sa'yo, kung sasabihin ko sa'yo mamaya na pinili mong pumatay ng isang tao, hindi ba imposibleng makaalis ako sa restaurant na ito? Matapos marinig ito, nanahimik si Lina sandali, pagkatapos ay tumayo siya at sinabi, mas mabuting ang sinabi mo ay kapakipakinabang sa akin, kung hindi, wakasan ko ang iyong buhay gamit ang aking sariling mga kamay.
Matapos magsalita, umalis si Lina. Nang makita ito, ngumisi si Yehan, tumayo at sumunod kay Lina palabas ng restaurant. Hindi pumihil ang 5 gintong kabalyero, at ang santo ay hindi nagbigay ng utos. Hindi sila madaling kikilos, at hindi rin nila naramdaman ang anumang panganib mula kay Yehan. Sinundan ni Yehan si Lina papunta sa pinakamataas na palapag ng hotel, kung saan nag-reserve si Lina ng isang presidential suite. Sa presidential suite, umupo si Yehan sa malaking komportableng sofa, at tumingin kay Saintess Lina na nakaupo sa tapat niya na may ngiti. Limitado ang aking pasensya, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo, at pagkatapos ay umalis ka na. Walang pakialam na tumingin si Lina kay Yehan at sinabi. Karapat-dapat na maging santo ng mga Diyos, napakaganda niya kahit nagalit siya. Kung may makakahalik kay Fangze, natatakot ako na mabubuhay siya ng 10 taon na mas kaunti. Pumikit si Yehan at tumingin kay Lina, ngunit ang sinabi niya ay nagdulot kay Lina isang nakakapanindig balahibong lamig ang bumulwak mula sa kanyang katawan. Silangan, hinahamon mo ang aking pasensya. Sa tingin mo ba talaga hindi kita kayang patayin? Tumingin si Saintess Lina kay Yehan ng may malamig na mga mata, ang hangarin na pumatay ay namumulaklak sa buong katawan niya. Ang mga salita ni Yehan ay panlalait siya, ang santo ng mga Diyos, ay humalik kay Fangze, kahit na ang isang mortal ay may ganoong mga iniisip, hindi niya ito masabi, lalo na sa harap niya. Kabanata 677. Nakangiting sabi ni Yehan, ang santo sa korte ng mga Diyos ay nasa ilalim ng isang tao at nasa itaas ng 10,000 tao. Natural, nang ahas akong pumatay ng isang ordinaryong tao na tulad ko, ngunit ako ay isang ordinaryong tao lamang na nagpapahayag ng mga iniisip ng lahat ng nilalang. Gusto kong makita ang mukha ng santo. Lahat ay magkakaroon ng ganitong uri ng pag-iisip, maliban kung ang taong iyon ay hindi karapat-dapat, ang santo na hindi nakakaalam ng kagandahan ay iniisip na tama ang sinabi ko. Walang pakialam na sinabi ni Lina, wala akong oras para makinig sa iyong mga kalokohan, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo, nasaan na ang oriental na lalaking iyon. Mas mabuting sabihin mo sa akin ang lahat. Walang problema. Mabilis na tumango si Yehan, ngunit nang isipin ni Saintess Lina na magsasalita na siya, sinulyapan ni Yehan ang isang bote ng pulang alak sa mesa at ngumiting sinabi, mukhang kumakain din ng buong butil ang ating magandang santo, ang alak na ito ay dapat mula 1982, dapat masarap ang lasa, naisip ko kung kaya bang ibuhos sa akin ng santo ang isang baso. Hayaan mo akong ibuhos sa iyo ang alak, sigurado ka bang hindi ka nagsasalita ng kalokohan? Ang katawan ni Lina, isang nakakatakot na puting liwanag ang namulaklak, at ang isang manipis na espada ay nabago sa isang manipis na espada sa kanyang manipis na kamay, dahan-dahang itaas ito at ituro sa mukha ni Yehan. Naramdaman ng hangarin na pumatay na pinakawalan ni Lina, ikinumpas ni Yehan ang kanyang mga balikat at gumiting sinabi, ipalit ang alam ko, at ipalit ang Saintess para sa isang baso ng alak. Hindi ka dapat lugi sa deal na ito, tama ba? Sinusubukan mo ang aking pasensya. Ang repair sa kamay ni Saintess Lina ay sumulong ng ilang pulgada, halos hawakan ng dulo ng ilong ni Yehan. May hamog na nagyelo sa mga kilay. Sige, nangako ako, ito ang una at huling kahilingan. Hindi ba mas kawili-wili para sa atin na mag-usap habang umiinom? Naramdaman na ang pasensya ni Lina Saintess ay umabot na sa limitasyon, nagmamadaling sinabi ni Yehan. Nang marinig ito, tahimik na tumingin si Lina kay Yehan, at pagkatapos ng ilang sandali, ang manipis na espada sa kanyang kamay ay dahan-dahang nawala, at sinabi, napakagalang at matapang ka, matapos mong inumin ang basong alak na ito, kung hindi mo sasabihin sa akin, gusto kong malaman ito ang magiging huling hapunan mo, naiintindihan mo ba? Sa tingin ko wala akong lakas ng loob na hamanin ulit ang iyong pasensya, Saintess. Tumingin si Yehan kay Saintess Lina at bahagyang ngumiti, ngunit nang ibinubuhos ni Lina ang alak, ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay dahan-dahang namumulaklak, naglalaro sapat na, oras na para makita ng santong ito ang kanyang tunay na mukha, at magsisisi siya ng husto na walang silbi ang panalangin sa Diyos. Ibinuhos ni Lina kay Yehan ang isang baso ng pulang alak, at kinuha ito ni Yehan at sumipsep, pagkatapos ay ngumiting sinabi, para sabihin ko sa iyo, ang pagkain ito ay hindi kasing sarap ng ergwoto sa ating bansa, ngunit napakamura nito. Talagang hindi ko alam kung ano ang mga panlasa ng kanluran. Napakabigat, kakaiba ang amoy. Hindi mo ba kailanman tatapusin ang iyong mga kalokohan? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, muling pinakawalan ang hangarin na pumatay mula sa katawan ni Saint Lina, at ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay nagdulot ng pagbaba ng temperatura sa hangin. Sige, pag-usapan na natin ang negosyo. Tumayo si Yehan na may baso ng alak, naglakad-lakad sa presidential suite,
at sinabi, ang taong iyon ay si Yehan, mula sa silangang Huaxia, ang kanyang edad, malapit na siyang magdalawampu, at masyadong maaga pa para pag-usapan ang kasal. Medyo huli na, pero malapit na, pagkatapos ng lahat, karaniwan na ang pagkakaroon ng mga anak sa labas ng kasal sa mga panahong ito. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya, at umalis ka na bago ko nais na patayin ka. Bago matapos magsalita si Yehan, lumabas ang walang pakialam na boses ni Lina. Nang marinig ito, sinulyapan ni Yehan si Saintess Lina na nakaupo sa sofa na nakatalikod sa kanya, isang pang-aasar ang dahan-daang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, at sinabi, gusto ng Saintess na malaman ang kanyang kinaroroonan, paano ko kaya? Hindi ko sasabihin sa'yo, pero kung sasabihin ko, hindi ba matatakot ang santo? Panipi. Tigilan mo na ang iyong mga kalokohan. Sa sandaling ito, halos mawalan na ng kontrol si Lina dahil sa mga kalokohan ni Yehan. Kung ayaw niyang malaman ang kinaroroonan ni Yehan, papatayin na sana niya ang lalaking ito sa harap niya ngayon. Lumitaw si Yehan sa likod ni Saintess Lina na may hawak na baso ng alak, at bumulong sa kanyang tainga, kung hindi ka makatanggi, Saintess, maaari kang tumingin sa likod, sa tingin ko ay makakakuha ka ng hindi inaasahang bagay. Nang marinig ito, biglang umikot ang magagandang mata ni Lina, dahil naramdaman niya ang hangarin na pumatay sa sandaling ito, ngunit habang umiikot ang ulo ni Lina, mabilis na binaril ni Yehan ang isang gintong karayom sa banal na lugar ni Lina. Tumama ang gintong karayom sa likod ng leeg ng babae, at biglang naramdaman ni Lina na hindi na siya makagalaw. Gayunpaman, sa oras na ito, nakita na ni Lina na nakatayo sa likod niya ay ang oriental na binata na matagal na niyang gustong patayin, hindi isang may edad ng lalaki, dahil tinanggal na ni Yehan ang human skin mask sa oras na ito. Mukhang nagulat at nagalit ang ating magandang santo. Sinandal ni Yehan ang kanyang mga kamay sa sofa, tumingin sa galit na mukha ng santong si Lina na may ngiti, at sinabi, pero mukhang hindi ako nagsisinungaling sa'yo, dapat ko bang sabihin na sinabi ko na ang lahat, at sinabi ko rin sa'yo kung nasaan ako, pero wala ka ng kakayahang yan. Mapagtaksil na Oriental, kung mayroon kang kakayahan, hayaan mo akong umalis at makipaglaban sa akin ng patas at tapat. Tumingin si Lina kay Yehan na may mga matang naglalabas ng apoy. Kung ang mga mata ay makakapatay, maaaring pinatay na si Yehan ng libu-libong taon, 100 beses. Mapagtaksil ako, huwag mong sabihin na kayo ng mga tao sa Shenting ay mga marangal na lalaki. Nakangiting sabi ni Yehan, pero tama ka, mapagtaksil ako, at hindi ako isang marangal na tao. Habang sinasabi iyon, hinaplos ni Yehan ang magandang mukha ng santo gamit ang kanyang palad, ang mukha na ito ay talagang napakaganda. Naisip ko kung ang lugar na natatakpan ng mga damit ay kasing kaakit-akit din. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Lina, bastard, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Nakangiting sabi ni Yehan, nakalimutan mo ba ang magandang santo? Sinabi ko na magkakaroon tayo ng paliguan ng pataw kasama ka. May isang bentahe ako, ibig sabihin, gagawin ko ang sinasabi ko. Dahil kung sasabihin mo ito, paano mo hindi ito gagawin? Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng mga takot na mata ni Lina Saintess, niyakap siya ni Yehan at naglakad patungo sa likod na silid, at sa wakas ay malupit siyang itinapon sa malambot na malaking kama, tumingin sa kanya na may masamang at natatakot na ekspresyon, siya. Si Lina ay ang santo ng mga Diyos, ngunit siya rin ay isang babae. Sa ganitong mga kalagayan, kahit na ang santo na si Lina ay hindi maiiwasan ang takot na dapat maramdaman ng mga ordinaryong babae. Hayaan mo akong magtanong, ang isang magandang babae ay limitado sa kanyang kakayahang gumalaw. Bukod dito, ang nag-iisa na lalaki at ang balo ay nasa iisang silid, lalo na kapag nahaharap sa kanilang sariling mga kaaway, kung ano ang mangyayari sa huli ay imahinasyon ng sinuman. Sa ilalim ng mga takot na mata ni Saint Lina, lumapit si Yehan na may masamang ngiti, at sa wakas ay dahan-daang binuksan ang kanyang walang kapintasan na puting damit. Sa presidential suite, ang haka-haka na eksena ng pakikipaglaban ng kamay ay hindi lumitaw. Si Yehan ay walang hiya na nagfi-film gamit ang kanyang mobile phone. Sa malambot na malaking kama sa tapat niya ay isang nakakasweleng na katawan. Ang ketone body, halos hubad na nakahiga sa kama. At ang may-ari ng ketone body na ito ay natural na si Saintess Lina. Hindi nilapastangan ni Yehan si Lina. Kahit na hindi siya isang ginoo, hindi pa rin niya magawa ang ganitong uri ng bagay. Mayroon siyang sariling ilalim na linya tungkol dito. Sa malaking kama, tiningnan ni Lina ang lalaking nagfi-film gamit ang kanyang mobile phone ng may kahihiyan. Napahinga ng maluwag si Lina dahil hindi nag-ulo ang dumb bastard, ngunit nagalit siya nang kuhanan siya ng litrato ni Yehan gamit ang kanyang mobile phone.
Gayunpaman, kung ang mga larawan at video na ito ay ikakalat, siya, ang santo ng korte, ay tiyak na kukritikin ng lahat at ang mukha ng korte ay yuyurikon ng hindi pa nagagawa. Kabanata 678. Kapag dumating ang oras, tiyak na babawiin ng galit na papa ang kanyang katayuan bilang isang santo, at marahil ay papatayin pa nga siya, at hahayaan siyang, isang babaeng nagpapahiya sa mga Diyos, pumunta sa impyerno para makipagkita kay Satanas. Bastard, papatayin kita. Kinagat ni Lina ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Yehan, ang hangarin na pumatay ay bumulwak mula sa kanyang katawan. Kung kaya niyang gumalaw ngayon, kailangan niyang turuan si Yehan ng isang aral kahit na hindi siya nakasuot ng damit, malamig. Patayin mo ako. Inilagay ni Yehan ang kanyang telepono sa sandaling ito, itinaas ang kanyang kamay, at sinabi, huwag mong sabihin na wala kang kakayahan, kahit na mayroon kang kakayahan, mangangahas ka pa ba akong patayin ngayon? Hanggat pinindot ko ang pindutan ng pagpapadala, ikaw ang mga magagandang hubad na larawan ng mga santo sa korte ay lalabas sa mga forum ng mga pangunahing website sa kanluraning mundo. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay dapat na napakasaya, kaya mas mabuting itabi mo na ang ideya na patayin ako, dahil hindi ka magkakaroon ng pagkakataon, maliban kung gusto mo patayin ang isda at sirain ang lambat. Matapos sabihin ito, nanood si Yehan ng ilang sandali na may masamang ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay kinuha ang gintong karayom na may lakas ni Lina, at nakuhang muli ang kontrol sa kanyang katawan, agad na tinakpan ni Lina ang kumot, ang lamig na parang yelo tumitig kay Yehan, na may matigas at hindi matitinag na ekspresyon sa kanyang mukha. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, sino ang nagsabi sa'yo na patayin mo ako kung ayaw mong maging isang mabuting santo? Tumawa si Yehan, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone mula sa bulsa ni Lina, at inilagay ang kanyang numero. Ipinasok ito, tinawagan ito, at patuloy na sinabi, iniwan ko ang iyong numero, kung ayaw mong lumipad ang iyong mga larawan sa buong kanluraning mundo, mas mabuting makinig ka sa akin ng tapat para maituloy mo ang iyong numero sa hinaharap. Kung hindi, makakaharap ka sa madilim na panahon ng iyong buhay. Ibalik mo sa akin ang larawan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, binalot ni Lina ang isang kumot para takpan ang kanyang katawan, at sumugod kay Yehan, sinusubukang agawin ang telepono ni Yehan, ngunit si Yehan paano hahayaan ni Han na magtagumpay si Lina, at sinampal siya pabalik ng isang sampal sa kanyang puwit. Babae, mas mabuting maging tapat ka. Dahil lang sa hindi ko ginawa ang anumang bagay sa'yo, hindi ibig sabihin na natatakot ako o hindi karapat-dapat. Kung kailangan mo akong asarin, ang presyong kailangan mong bayaran ay mas masakit kaysa dito. Nang inisiyahan kay Lina, pagkatapos ay lumabas ng silid na may hawak na mobile phone, hintayin ang tawag ko anumang oras, kung nang ahas kang gumawa ng ibang aksyon na hindi nakakapili sa akin, ang mga kahihinatnan ay magpapasindek sa'yo. Sa malaking kama, pinanood ni Lina si Yehan na binuksan ang pinto at umalis na may nagyayalong ekspresyon. Naikuyom ang kanyang mga kamay, at napunit ang kumot. Ang kanyang kalayaan ay ganap na limitado ng napakasama at napakasuklam na oriental na binata. Lumalaban kay Yehan, hindi, gusto siyang patayin ni Lina, pero ngayon na hawak na ni Yehan ang kanyang hawakan, makapagpapatuloy pa ba siyang makipaglaban kay Yehan? Kung talagang ibinunyag ni Yehan ang mga larawang iyon na pag-aari niya, hindi nang ahas na isipin ni Lina ang mga kahihinatnan, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Dahan-dahan, humiga si Lina sa kama, pumikit, at tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Sa labas ng hotel, nagbago muli si Yehan sa may edad ng tiyuhin, tumigil ng sasakyan at umalis na may ngiti sa kanyang mukha, pinapatay si Lina, naisip ito ni Yehan, pero ang krisis na kinakaharap niya ngayon, ang pagpatay kay Lina kumpara sa pagkontrol kay Lina at pagkontrol kay Lina, pinili ni Yehan ang huli. Ang pagkontrol kay Lina ay katumbas ng pagkaroon ni Yehan ng kanyang sariling mga mata sa Shenting. Sa hinaharap, malalaman ni Yehan ang anumang aksyon sa Shenting. Tungkol naman sa paglaban, hindi nang ahas si Lina. Hayaan mo akong magtanong, isang babaeng pinupuri bilang isang diyosa sa kanluraning mundo, isang kataas-taasang santo sa korte ng Diyos, paano siya nang ahas na ipakalat ang kanyang mga larawan na hindi dapat ibunyag, ito ay walang alinlangan na naghahanap ng paraan palabas. Masama ba ang pakikitungo sa isang babae ng ganito? Ang ginawa ni Yehan ay talagang mapagtaksil, pero kung hindi siya mapagtaksil, paano siya makakaligtas sa paghabol ng makapangyarihang mga Diyos sa kanluraning mundo? Kapag nakikipag-usap sa mga kaibigan, napaka-gentle ni Yehan, pero kapag nakikipag-usap sa mga kaaway, ang mga paraan ni Yehan ay halos walang ilalim na linya. Huafeng, kumusta ka na? Tumawag si Huafeng mula sa sasakyan. Sa kabilang panig ng telepono, sinabi ni Huafeng, bata, maayos ba ang lahat sa'yo? Sinabi ni Yehan, papunta na ako pabalik.
Walang problema kay Saint Teslina. Sa daan, kumusta na ang pakikipag-ugnayan sa angkan ng lobo? Malapit ko na sanang sabihin sa'yo ang tungkol dito. Sabi ni Huafeng, si Kane ng angkang lobo na ito ay tila interesado sa'yo, at pumayag siyang makipagkita sa'yo sa isang abandonadong pabrika malapit sa'yo. Ipadala sa'yo ang lokasyon. Sige, ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon, at makikipagkita ako sa kanya ng personal. Matapos sabihin ito, ibinaba ni Yehan ang telepono, at ilang segundo lang, na ipadala sa telepono ni Yehan ang isang lokasyon, na nagsasabi sa kanya matapos makuha ang driver's seat, nagsimulang pumikit at magnilay-nilay si Yehan. Ang lugar kung saan pinili ni Kane ang angkan ng lobo na makipagkita ay nasa isang abandonadong pabrika malapit kay Yehan. 5 minutong lumipas, nakarating na ang sasakyan sa paligid ng abandonadong pabrika. Ibinagsak ni Yehan ang $1 at bumaba sa sasakyan para tingnan ang abandonadong pabrika sa harap niya. Sa sandaling ito, lumabas sa pabrika ang isang matangkad na Wolfmaster. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Silangan, sumama ka sa akin, naghihintay sa'yo si Elder Kane sa loob." Pakituro ng daan. Sinundan ni Yehan ang Wolfmaster at pumasok sa pabrika. Dito, may higit sa 10 miyembro ng angkan ng lobo. Tulad ng angkan ng Titan, ang mga miyembro ng angkan ng lobo ay napakataas at malakas. Ang mga kalamnan ay mas makapangyarihan kaysa sa mga bodybuilder sa gym. Sa oras na ito, nahulog ang mga mata ni Yehan sa isa sa mga may edad ng lalaki, kilala niya ang lalaking ito, at nagkaroon sila ng dugong landas ng magkasama noong nasa ika-9 na distrito sila. Bakit, hindi ba ako kilala ni Mr. Kane? Pinunit ni Yehan ang human skin mask sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, nang makita ni Kane, na medyo nalilito, si Yehan na nagpakita ng kanyang tunay na mukha, bigla siyang tumawa ng ilang beses. Sa isang boses, lumapit siya at sinabi, "Mahal na Ginoo Dongfang, nagkita na naman tayo. Talagang napakatalino ng diskarte sa pagbabalat kayo ng iyong bansang Oriental. Kung hindi mo ito ibinunyag, naisip ko na isang estranghero ang nakatayo sa harap ko. Kilalang kilala ko si Mr. Kane. Salamat po, Mr. Kane, sa tulong ninyo noong nakaraan." Yumuko si Yehan kay Kane at ngumiting sinabi, "Haha, ako? Si Kane? Dapat magpasalamat sa'yo. Kung wala ka, nakabilanggo pa rin ako sa madilim na lugar na iyon sa Distrito Siam. Mga kaibigan tayo." Malakas na tinapik ni Kane ang braso ni Yehan. May time na ngiti sa kanyang mukha. Ang mga tao ng angkan ng lobo ay karaniwang hindi nagtitiwala sa mga tagalabas, ngunit sa sandaling piliin nila kung sino ang kanilang paniniwalaan, sinsero silang pakikitunguhan. Nakangiting sinabi ni Yehan, "Tama si Mr. Kane. Mga kaibigan tayo na nagdaan sa mga paghihirap ng magkasama. Ang aking mapagpakumbabang Yehan ay mula sa silangang China. Lumalabas na Ye ang iyong apelyido. Tila ako, si Kane, ang unang tao sa kanluraning mundo na nakakaalam ng iyong pangalan." Nakangiting sabi ni Kane, "Ginoo Ye, may kasabihan kayo sa China, ikaw at ako ay milya-milya ang layo ngunit maaaring maging magkaibigan. Ito ang kapalaran na ipinagkaloob sa akin ng Diyos na lobo ng aking angkan, at ituturing kita bilang ang pinakamarangal na kaibigan ng aking angkan ng lobo." Ituturing ko rin si Mr. Kane bilang ang pinakamarangal kong kaibigan kay Yehan. Matapos magsalita, nagkatinginan silang dalawa at ngumiti, hiniling ni Kane kay Yehan na umupo at sinabi, "Ginoo Ye, napakasikat mo sa kanluraning mundo ngayon." Nagsama-sama ang mga batang master ng lahat ng pangunahing puwersa para manghuli at patayin ka, pero hindi ka nila mapabagsak, at maging si Lighter, ang henyo ng aming angkan ng lobo, ay hindi ang iyong kalaban, hinahangaan ni Kane iyon. Nanalo na si Mr. Kane sa parangal. Napakagaling ni Lighter mula sa angkan ng lobo. Nakangiting sinabi ni Yehan, "Mr. Kane, may pagpupulong ako sa'yo ngayon dahil gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Ginoo Ye, sabihin mo lang sa akin na hanggat kaya kong gawin ang isang bagay sa kanluraning mundo bilang kaibigan, tiyak na hindi ko ito iiwasan." Sabi ni Kane, na tinatapik ang kanyang dibdib. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, "Mr. Kane, kung gayon ay pupunta na ako sa punto. Hanggat alam ko, ang hukuman ng Diyos ay nagdomina sa kanluraning mundo sa loob ng daan-daang taon." Umiiral sa kanyang lakas, lagi niyang hinahamak ang angkan ng lobo, ang lahi ng mga vampira, ang Satanic Legion, at ang Hell's Angels. Bilang mga pag-anong tao, lagi silang nag-aaway, sinusubukang burahin ang isa't isa mula sa kanluraning mundo. Gayunpaman, ang angkan ng lobo at ang apat na pangunahing puwersa ay nasa isang mahina na estado at patuloy na pinipigilan ng mga Diyos. Tungkol sa puntong ito, hindi ko alam ano ang iniisip ng mga lobo ninyo. Kabanata 679.
Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagpakita si Kane ng isang nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi. Ang mga napakasama ng mga taong ito ay palaging itinuturing ang kanilang sarili na mga Diyos, sa kanluraning mundo, kumakalat ng mga tsismis na tayo ay mga erehe. Sa loob ng daan-daang taon, hindi kailanman tumigil ang labanan natin sa Shenting, ngunit masyadong makapangyarihan ang Shenting sa kanluraning mundo, hindi tayo ang kanilang mga kalaban, maaari lang tayong mapilitang magtiis. Tungkol naman sa mga ideya, kami ng mga tao ng lobo ay patuloy na lalaban sa Shenting, ang ating makapangyarihang Cowen ay hindi matatakot sa anumang labanan. Kahanga-hanga ang paniniwala ng angkan ng lobo. Sabi ni Yehan, pero hindi matalino na umasa sa lakas ng angkan ng lobo para labanan ang mga Diyos. Posible bang ang apat na pangunahing puwersa ng angkan ng lobo, ang lahi ng mga vampira, ang Satanic Legion, at ang Hells Angels ay wala? Naisip mo na bang magkaisa laban sa Shenting? Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Kane at sinabi, Ginoo Ye, hindi katulad namin ng mga taga-kanluran na hindi alam ang ating pagsamba sa pananampalataya. Kahit na ang aming apat na pangunahing puwersa ay may mga karaniwang kaaway, kinamumuhian din natin ang isa't isa, imposible na magkaisa. Sa tingin ko ito rin ang dahilan kung bakit kaya ng Shenting na sugpuin ang inyong apat na pangunahing puwersa. Sabi ni Yehan, ang lakas ng isang lobo ay limitado, ngunit ang isang kawan ng mga lobo ay magiging isang mapanirang puwersa kapag nagkaisa sila. Lahat ng kaaway, Mr. Kane, naisip mo na ba na kung itatabi ng apat na pangunahing puwersa ang kanilang mga pagkiling at magkaisa, magiging nakakatakot pa rin ba ang banal na korte? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nanahimik si Kane. Alam ng lahat ang katotohanan ito, at natural na alam din ito ng angkan ng lobo. Gayunpaman, sa mundong ito kung saan ang mga paniniwala ang pinakamahalagang bagay, napakahirap para sa dalawang taong may magkakaibang paniniwala na magkasama. Ginoo Ye, hindi ko masagot ang tanong mo. Personal, hindi ako makikipaglaban kasama ang mga vampira, Satan Legion, at Hells Angels. Gayunpaman, kung kaya mo akong kumbansihin na ang patriarka ng angkan ng lobo, o kahit na ang mga pinuno ng iba pang tatlong pangunahing puwersa, sa tingin ko ay darating ang araw na iyon, ngunit ang posibilidad na ito ay hindi mataas. Tumingin si Kane kay Yehan. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, Mr. Kane, alam mo ang aking kasalukuyang sitwasyon sa kanluraning mundo. Hindi ko kayang yanijin ang Shenting ng mag-isa. Maaari lang akong magkaisa sa inyong mga tao mula sa kanluraning mundo at harapin natin ang Shenting ng sama-sama. Sa makatuwid, kung kaya mong irekomenda ito, gusto kong personal na bisitahin ang patriarka ng angkan ng lobo. Sinabi ni Kane, walang problema ito. Sa tingin ko matutuwa ang patriarka na makita ka, Ginoo Ye. Matapos kong ihatid ang balita sa angkan ng lobo, at pumayag ang patriarka, ipaalam ko sa Ginoo Ye. Yumuko si Yehan at ngumiting sinabi, kung gayon, naisip kong pasalamatan si Mr. Kane. Napakasaya kong makipagkaibigan sa angkan ng lobo, at inaasahan kong makilala ang pinuno ng angkan ng lobo. Haha, Ginoo Ye, hintayin mo lang ang aking balita. Kapag pumayag na ang patriarka, personal kitang dadalhin sa Mexico, kung saan makakatanggap ka ng pinakamarangal na pagtanggap. Tumayo si Kane at ngumiti. Tumayo rin si Yehan at ngumiting sinabi, sige, kung gayon ay hihintayin ko ang magandang balita mula kay Mr. Kane, at batiin mo ako sa patriarka ng angkan ng lobo. Hindi ito ang lugar para magtagal, kaya hindi na ako magtatagal. Ginoo Ye, huwag kang mag-alala, tiyak na may hahatid ko ang mensahe sa'yo. Mr. Kane? Paalam. Matapos magsalita, muli nang sinuot ni Yehan ang human skin mask at lumabas sa abandonadong pabrika. Nakilala na niya si Kane ng angkan ng lobo, at ngayon ay kailangan na lamang niyang maghintay ng balita mula sa pinuno ng angkan ng lobo. Nang bumalik si Yehan sa base, tinalakay ni na Wolfgang at ng iba pa ang mga bagay-bagay sa conference room. Nang makita si Yehan na pumasok, tumayo si Baitian at sinabi, Yehan, natanggap na namin ang balita na ang mga master mula sa Shenting ay darating sa California ngayong gabi. May 50 gintong kabalyero sa kabuuan. Gayunpaman, ang iyong dalawang kapatid na hinabol sa buong mundo ay narito rin. Mahirap isipin kung paano sila nakaligtas sa pangangaso ng 50 gintong kabalyero, at nagawa nilang sirain ang sangay na simbahan ng hukuman ng Diyos sa daan, at ang prestihiyo ng dalawa sa kanila sa kanluraning mundo ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, ang dalawang taong ito ay kabilang sa mga pusa at may siyam na buhay. Dumating lang sila para tulungan ako. Nagpadala ang Shenting ng 100 gintong kabalyero para harapin ako, at isang malaking pagsabog ang pumatay sa mahigit sa 40 tao.
Master, ngayon ang natitirang 50 gintong kabalyero ay pumapasok sa kaharian ng uling, tila kailangan kong maghanda ng seremonya ng pagkikita para sa kanila. Yehan, ano sa tingin mo? Lahat ng mata ay nakatutok kay Yehan. Sa mga tuntunin ng pagsasabuatan at mga panlilinlang, walang sino man dito ang makakapantay kay Yehan. Ang lumang paraan. Tumingin si Yehan sa paligid at ngumiting sinabi, pero sa pagkakataong ito, maglalaro ako ng kaunti pang malaki, kaya maaari mo akong tulungan na alamin kung nasaan ang mga taong iyon mula sa Distrito Siyam. Kapag nalaman ko na sila, hindi pa huli para kumilos ulit tayo. Nang makita ang masama at kakaibang ngiti sa mukha ni Yehan, nakadama sina Bai Tian at ang iba pa ng isang pakiramdam ng pagsasabuatan na pinakawalan mula sa batang lalaking ito, at ang grupo ng mga lalaki mula sa Distrito Siyam na ay naghahanap din ng kanilang mga bakas sa labas ngayon. Hindi mahirap para sa bureau na malaman ang kanilang kinaroroonan. Sige, kami ang namamahala sa katalinuhan, at ikaw ang namamahala sa paggawa ng mga plano. Nakangiting biglang sinabi ni Bai Tian, sa daan, may isa pang balita na dapat mong malaman, tungkol ito sa baliw. Siya, kumunat ang noo ni Yehan, at nagtanong, posible bang may mga problema ang taong ito sa kanluraning mundo? Hindi naman. Nakangiti si Bai Bai, ayon sa impormasyon na natanggap namin, hindi lamang ligtas at maayos ang baliw sa paghabol ni dakilang santong anak na si Yeeshi at ng 12 banal na kabalyero, kundi malubhang nasugatan din ang dakilang santong anak na si Yeeshi. Bumalik si Yeeshi sa punong tanggapan ng Shenting dahil sa malubhang pinsala, at ang natitirang 12 paladin ay hindi masyadong nagbabanta sa baliw. Ang Shenting ay nagkaroon ng paulit-ulit na pinsala kamakailan sa ilalim ng kaguluhan ng iyong ama at anak at ang iyong dalawang mabubuting kapatid na nagdulot ng kaguluhan sa kanluraning mundo ng paulit-ulit. Nang marinig ito, napahinga ng maluwag si Yehan. Naisip niya na nasa krisis ang baliw sa kanluraning mundo. Bago niya alam, talagang nakilala na ni Yehan ang baliw sa kanyang puso at nag-alala para sa kanyang kaligtasan. Ito ay nagbabago ng hindi namamalayan. Sa isang sulok ng base, tahimik na naninigarilyo si Yehan. Dahil nahulog na siya sa malaking latian ng kanluraning mundo, dapat siyang lumubog ng kaunti pa. Hindi imposible na makaalis ngayon, ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring plano si Yehan. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon na hangarin ang tuktok ng China sa hinaharap, kumusta naman pagkatapos noon? Saang direksyon tayo dapat umunlad? Ang kanluraning mundo ay walang alinlangan na isang napakahusay na plataporma, at ang pag-unlad ng negosyo ni Joe Yuner ay papasok din sa kanluraning mundo sa hinaharap. Nang panahong iyon, kailangan ang kanyang proteksyon dito para maging mas matatag, kung hindi ay masasaktan si Yehan sa kanluraning mundo tungkol sa Shenting. Ang pag-unlad ni Joe Yuner sa kanluraning mundo ay tiyak na magkakaroon ng mga pagkabigo sa bawat hakbang sa hinaharap. Sa makatuwid, bago iyon, dapat maglatag ng pundasyon si Yehan para sa kanyang sarili sa kanluraning mundo. Mas mainam na pag-isahin ang lahat ng mga kalaban ng Shenting para mas malaki ang kanyang pag-asa. Iniisip mo ba ang baliw? Lumapit si Wolfgang at umupo sa tabi ni Yehan, at sinabi, "Bata, ang baliw ay ang iyong ama, hindi mo na mababago ang bagay na ito, kung tanggapin mo man ito sa iyong puso o hindi. Ang mga ito ay mga katotohanan na hindi mababago, dahil hindi ito mababago, bakit hindi mo subukang tanggapin ang mga ito? Masyado kang nag-iisip, maayos ang ginagawa ng taong iyon, naisip ko kung ano ang ginagawa niya." Ikiniling ni Yehan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumingin sa magaspang na figure ni Huafeng, at ngumiting sinabi, "Iniisip ko na ang base na ito ay masyadong hindi komportable. Paano kung tayo dalawa ay lumabas at magbukas ng isang presidential suite para manirahan ng ilang sandali? Tanjino mo, ano ang iniisip mo?" Masama ang tingin ni Wolfgang kay Yehan na namumula ang mukha. Kahit na siya ay palakaibigan at matapang, at mayroon ng malaking relasyon kay Yehan, talagang kailangan niyang magkaroon ng lakas ng loob para gawin siyang muli. Hindi pa rin siya makapagpalem. Tungkol ito sa pagpapalaki ng susunod na henerasyon, paano ito magiging ligaw na ideya. Seryosong tumingin si Yehan kay Huafeng. Kabanata 700. Tumingin kay Yehan na seryoso, ikinaling ni Wolfgang ang kanyang mga mata sa kanya at sinabi, "Sige, tumigil ka na sa paggulo, narito na sa California City ang iyong dalawang kapatid, bakit hindi mo sila puntahan at salubungin? Siyempre gusto kong makita kayo, para tingnan kung may nagawa silang progreso." Tumayo si Yehan at hinawakan ang kamay ni Huafeng, at sinabi, "Tara na, mauna ka, magkasama tayong dalawa." Sa isang tindahan ng pansit sa California, sa sandaling ito, dalawang kabataan ang kumakain ng pansit na may karne ng baka ng malalaking kagat. Ang kakilakilabot na hitsura ng direktang pagkain ay nakakatakot sa may-ari ng tindahan at sa mga nakapaligid na customer.
Bukod dito, may dalawang armas na amoy dugo sa tabi nila. Sa ganitong hitsura, makikita mo kaagad na ang dalawang ito ay hindi ordinaryong tao, ngunit tiyak na mga mamamatay na kriminal. Kaya, hindi nagtagal pagkatapos pumasok ng dalawang kabataan, umalis ang lahat ng customer sa tindahan ng pansit, iniwan lamang ang dalawang kabataang naglalakom ng mangkok pagkatapos ng mangkok. Boss, isa pang mangkok ng pansit na may karne ng baka. Sa oras na ito, isang matangkad at payat na kabataan ang sumigaw ng hindi malinaw habang umiinom ng sabaw ng pansit. Nang marinig ito, ngumiti ng mapait ang may-ari ng tindahan ng pansit, at sinabi sa isang abalang dalaga sa kusina, "Dalaga, gumawa ka ng isa pang mangkok." "Tatay, bakit hindi natin tawagan ng pulis? Ang dalawang taong ito ay hindi mukhang mabubuting tao." Sa kusina, lumabas ang isang dalaga na nakasuot ng apron at bamulong. Sinabi ng may-ari ng tindahan ng pansit, "Kalimutan mo na, mga taga-bayan ko rin tayo. Hindi madaling magkita sa ibang bansa. Tulong kung kaya mo. Wala akong pakialam kung mabuti sila o masama. Gusto ko lang na makaramdam ng kapanatagan." Sa oras na ito, isang lalaki at isang babae ang nagtulak sa pinto ng tindahan ng pansit at pumasok. Ang dalawa ay natural na sina Yehan at Wolfgang. Nagkataon, ang tindahan ng pansit na ito ang lugar kung saan nakilala ni Yehan ang misteryosong taye noong nakaraan. Nang panahong iyon, inanyayahan din ni Yehan ang kabilang partido na kumain ng isang mangkok ng pansit na may karne ng baka, ngunit hindi ito kinain ng lalaki. Nang bumalik siya sa tindahan ng pansit na ito, nakasuot pa rin si Yehan ng damit ng isang may edad ng lalaki noong nakaraan, kaya agad na nakilala ng may-ari ng tindahan ng pansit si Yehan. Hindi gaanong marami ang mga kababayan na pumupunta sa kanya, kaya ang tindahan ng pansit ang boss ay naaalala pa rin si Yehan. "Kuya, nagkita na naman tayo. Gagawin ko ang anumang gusto mong kainin." Agad na lumapit ang may-ari ng tindahan ng pansit at ngumiting nagtanong matapos makita si Yehan. Hinailan ni Yehan si Hofeng para umupo, at ngumiting sinabi, "Boss, dalhan mo lang ako ng isang mangkok ng pansit na may karne ng baka. Masarap ang pansit mo dito." "Sige, kuya, maghintay ka muna." Nakangiti ang may-ari ng tindahan ng pansit. Sa sandaling ito, lumabas lamang ang dalaga mula sa kusina na may isang mangkok ng mainit na pansit na may karne ng baka. Nang makita ito, kumaway si Yehan at sinabi, "Dalaga, gusto ko ang mangkok na pansit na may karne ng baka na hawak mo." Nang marinig iyon, medyo naguluhan ang mukha ng dalaga. Ang pansit na may karne ng baka sa kanyang kamay ay para sa dalawang kriminal na iyon. Kung aagawin ito ni Yehan, ano ang mangyayari? "Kuya, paano kung gumawa ako ng bago para sayo, malapit nang matapos?" Nakita ng may-ari ng tindahan ng pansit na papasok sa kusina, agad siyang lumapit at sinabi kay Yehan. "Hindi, gusto ko ang mangkok na ito mula sa kanya." Matapos magsalita, tumayo si Yehan at kinuha ang pansit na may karne ng baka mula sa kamay ng dalaga, inilagay sa kanyang mesa, at itinulak sa harap ni Hofeng. May isang pagklik at sa sandaling ito, malakas na ibinagsak ng matangkad at payat na kabataan ang mga chopstick sa kanyang kamay, at pagkatapos ay malupit na sinuntok ang pisngi ni Yehan, "Dam, nang ahas kang agawin ito." Nang makita ito, lihim na naisip ng may-ari ng tindahan ng pansit at ng dalaga na malapit na silang magdusa, at nagmadaling umatras ng ilang hakbang. "Ano naman kung aagawin ko ang mukha mo? Kung kaya mo, agawin mo." Bahagyang ngumiti si Yehan, kinuha ang chopstick sa mesa at kinulong ang suntok na kamao ni Ling Chi na parang kidlat. Nahuli ng kamao ni Yehan ang palso ni Ling Chi. Nang mahuli ang chopstick, lumamig ang kanyang mga mata, at bigla siyang nagbago ng galaw. Ang nakakuyong na kamao ay naging isang matalas na kuko, at ang sobrang mabangis na kuko ay sumugod sa mukha ni Yehan. Mabilis ang bilis, pero kailangan pang mapabuti ang lakas. Hindi gumalaw si Yehan, at ang kamao ni Lin Chi ay paulit-ulit na sinuntok si Yehan gamit ang chopstick sa kanyang kamay para harangan ito. Sa loob lamang ng ilang hininga, nakikipaglaban na sila ng higit sa 10 galaw, ngunit si Lin Chi, na sobrang mabangis, ay wala pang kaunting bentahe. Pinanood ng may-ari ng tindahan ng pansit at ng batang babae ang dalawang tao na naglalaban, na nakasisilaw sa kanila. Halos nahihilo ang kanilang mga mata, at nakatingin sila sa eksena na ito ng may pagkabigla at mapurol na mga mata. Kahit na ang ganitong uri ng eksena ay hindi kasing kagulat-gulat ng sa pelikula, ngunit ang epekto ang pakiramdam ay mas malakas, ang ilang tao sa harap nila ay hindi ordinaryong tao. Mapagpanggap, ipapakatikim ko sa iyo ang kapangyarihan ng taong ito sa aking kamay." Malamig na umungol si Lin Chi, biglang binawi ang kanyang kamao, at pagkatapos ay kinuha ang skybreaker sa tabi niya na parang kidlat, at sinugod ang isang nakamamanghang suntok agad na sinuntok ang katawan ni Yehan.
Ang pagtaas ng bilis ng walang ingat ay hindi kinakailangang isang magandang bagay. Tumingin sa sobrang bilis na suntok ni Lin Chi, bahagyang ngumiti si Yehan, at ang chopstick sa kanyang kamay ay umikot pa rin, na mahigpit na kinulong ang heaven-breaking halberd ni Lin Chi. Nang makita ito, biglang tumalon si Shaben, na nakaupo sa tapat ni Lin Chi at nakayuko at naglalakom ng mukha, ang kanyang nakakatakot na kamao ay tumama sa hangin, at malupit na sinuntok ang ulo ni Yehan na may mabangis na galaw na parang nagwawasak ng Mount Tai. Sa nakaraan, sa ilalim ng suntok na ito, kahit na ang isang piraso ng bakal ay masisira at sesabog. Nanigas ang mga mata ni Yehan, bahagyang gumalaw ang kanyang ulo, at nakaiwas ng bahagya sa suntok ni Shaben. Gayunpaman, sa napakabilis na pagsisikap na ito, nakadama si Yehan ng nagbabagang sakit sa kanyang mukha, ang human skin mask na suot niya sa kanyang mukha ay napunit ni Shaben. Sa pagkakataong ito, medyo napigilan ang masakit na si Yehan, sinisipa niya si Lin Chi na lumilipad palabas na may nagulat na ekspresyon. Talagang nilalaro ninyo ako, mga taong ito. Hinimas ni Yehan ang kanyang bahagyang masakit na mukha, pagkatapos ay tiningnan ng masama sina Shaben at Lin Chi, walang kasalanang ikinumpas ni Shaben ang kanyang mga balikat, nakita ni Lin Chi sa puntong ito, nakatitig siya ng hindi makapaniwala at sinabi, ikaw na bastard, alam mo na siyang boss at hindi mo sinabi sa akin. Dahil tanga ka, kung ibang eksperto ka, kanina ka pa nila binubugbog sa lupa. Sino ang magkakawang gawa sa'yo? Tumingin si Silly Ben kay Lin Chi na parang isang tanga. Matapos makipag-ugnayan kay Yehan ng matagal, sa katunayan, napakadali para kay Shaben na makilala si Yehan, kahit na ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga galaw at pag-atake, matapos kumilos si Yehan, nakilala siya ni Shaben, at sa wakas ay pinunit ang human skin sa mukha ni Yehan ang mask ay para lamang patunayan ang kanyang hula. Ikaw na bastard, sinadya mong gawing pangit ang hitsura ko. Tumingin si Lin Chi kay Yehan ng hindi makapaniwala, pagkatapos ay ibinagsak ang kanyang sarili sa kondongan ni Yehan, at sinabi ng may sipon at luha, hindi nakita makita, hinabol ng mga taong iyon ang karamihan sa atin sa Europa, kung hindi ko naisip na buhay pa rin ang boss, matagal na akong pumunta para makita si Lord Yan. Lumabas ka, ikaw na bastard, sampin mo ako hanggang sa kamatayan. Sinisipa ulit ni Yehan si Lin Chi, pinunasan ng suit na binili lang ni Huo Feng para sa kanya, talagang tumulo ang sipon at luha ng lalaki. Naging basa ang lahat ng kanyang pantalon.